Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, petsa 24 karon sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inucando Tabar. Ako si Gia Navarro, mag-uban-ubantahan tod sa alas 9 sa buntag aron magpakisayod sa mga naguna mga balita sa ato sa lokalidad, sa nasod ug sa kalibutan, ug maghisgot usab kita sa mga may nungdanong isyu nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Samtang ato ang gipaningkamutan nga makontak ang Pag-asa alang sa latest weather forecast. Unya na pa tayo may mga pangutana, may kalabot na sa atong lakat sa panahon over the weekend and next week. Ato na nga sutaon unsa man ka ang mga latest nga mga balita nga nahipos gikan sa atong mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mantalaan. Atong sutaon nga sa front page karong buntaga sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, flood keeps returning. Sa Sunstar Super Balita, 700,000 pesos nga kantidad sa mga dilata gisakmit. Sa The Freeman, United fight against floods as city rallies public neighboring LGUs. Sa Banat News, duha ang patay ug samtang tulo ang naangol sa aksidente, duha ka bata na hit and run sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa The Philippine Daily Inquirer, Trump to Marcos will raise Philippines concerns with Xi. Sa The Philippine Star, Trump to discuss Philippine issues with China's Xi. Si Xi Jinping na ang presidente sa China. Sa The Manila Bulletin, Quad ministers seek deeper ties with ASEAN. Og sa Tempo, hidden camera exposed. X-ray tech caught filming patients inside clinic. Mao kato mga front pages sa mga mantalaan sa lokalidad o nasyonal. Sa ato pagbalik, ato ang paningkamutan nga ma-contact or mahinabi nato ang Pag-asa alang sa ato ang weather report og mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department. Kana sa ato pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang mga balita ato na nga sutaon unsay latest nga kondisyon sa kahimtang sa panahon dinhi sa Metro Cebu over the weekend and next week. Naka-standby na sa pikas linya si Sir Jomar Eclarino, ang ato weather specialist gikan sa Pagasa Visayas. Good morning, Sir Jomar. Yes sir, good morning sa tanan o sa tanang tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang atong gimonitor na bagyo or tropical storm Quiapo nagpaduol or naghulga diha sa extreme northern zone ug wala kining direktang epekto sa any part sa Visayas. Atong weather condition karong adlaw tungod kini sa habagat, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati gyapon kita usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods o landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Nakit na sad ang mga nagpuyo dool sa sapa. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Nakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hindi nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas sa kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, Philippine Standard Time, alas 8 G sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar, since nauna nato nga na-report nga maayo ang panahon diri sa Visayas over the weekend, kaning paday na ba ni ang maayo nga panahon or there are times nga occasionally magbundak og mga ginagmay nga pag-uwan, sir? Karong adlaw sir is taas pa ang chance makasinati tang anytime na occasional heavy rains kining kusog na mga pag-uwan mugna sa thunderstorms dahil natay dagko na weather system kining habagat nagpasulabi sa Visayas. So nakita nato much improved ta ugmang adlaw Saturday or weekend onward sa Cebu province. Okay, base sa gisunod din yung mga weather models or kanang sa forecast for next week, magpabilin pa ba nga mumaayo ang panahon or basin mausban pa ning ingani ka kusog kapag bundak sa uwan labi na sa hapon o gabi, sir? So mas fair weather ta. So this weekend until next week is generally fair weather. Nagyapon moderate to high chance kini mga thunderstorms. Kanang thunderstorms maghatag ka ng mga pagbundak sa uwan, short duration na siya, less than 1 to 2 hours. So importante monitoring ta daily sa atong mga thunderstorm advisories. Okay, base sa ato ang mga na-record nga mga natala nga mga pag-uwan since Wednesday or until Tuesday or until sa Thursday, asa man nila ang may pinakadaghang mga na uwan nga nabundak gyud all throughout Cebu, Sir Jomar? So base sa atong recorded, nakita nato gahapon, gabi, taas ang atong na-record na uwan. Nakapag-record ang 43.1 millimeters o equivalent kini sa 215,500 ka barrels per square kilometer. So for the past days, nakasinatit ang kusog-kusog na uwan.
So saturated ang yuta even though mag-moderate ra ato expected, so delikado gyapon ang flash floods o landslide prone areas as well as kini man nagpuyo duol sa sapa. Alright. Dagan kayong salamat Sir Jomer Eclarino o shoutout diya sa tumakay galaan diya sa Pag-asa Visayas. Dagan salamat Sir Jomer. May sa pensyo salamat, good morning. Manigingon nato nga wag digid angen ka kumpiyansahan. Later natong isgutan niya ang siguro unsa may hugot nato mga Bisaya may tungod sa grabe nga bunok sa uwan. Unya na sa ato nga discussion. But first, atong sutaon unsay mga latest nga mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, maligay mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbog Gilonupan human sa kusog nga pagbunok sa uwan sa nangagi nga gabii. Lauman usab nga magpadayon ang mga pag-uwan ilabi na karong adlaw gumikan sa gibantayang bagyong Quiapo. Ani ang dugang kasayuran. Nang stranded ang mga tinun-an, mamumuo ug ubang mga tao daplin sa dan, human maabti og kusog nga bunok sa uwan niadtong Miyerkules sa gabii sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa Pag-asa Visayas nga natala niya ng panahon ang moderate to heavy nga pag-uwan gumikan sa hanging habagat sud sa dulan usa ka oras. Ang resulta nangalunop ang mga kadalanan ilabi na sa downtown area og pipila ka bahin sa North ug South Cebu City. Gawas nga naglisod sa paglabang ang mga tao sa gawas, walay nun makasukol ang ubang mga driver sa paglugsong sa baha. Nihubas ray nun ang baha pagkalabay sa usa ka oras. Gitaho ni Consel Dave Tumulak sa Disaster Council nga gideploy na ng panahon sa Cebu City Government ang ilang mga bus aron paghatod sa mga stranded nga pasahero paingon sa nagkadaiyang lugar. Pagbunok yun sa kusog nga uwan, nakasakay sa dayon, apan trap gihapon sila sa traffic. Nalangay gihapon ang ilang pag-abot. Even though ato na sila napasakay, kailangan kayong mga sakyanan nga wa mo lahos, wa mo dayon sa daan, gumikan kay nalunupan man ang mga agianan. Nagpabiling alerto ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug barangay responders kung ugaling musangput man sa grabing baha o landslide ang mga pagpang-uwan sa syudad hangtod sa Biyernes. Ilabi na nga gilauman sa Pag-asa Visayas ang padayong pag-uwan gumikan sa bagyong Quiapo. Matod sa State Weather Bureau nga dili ra maigo sa Visayas ang tropical depression nga si Quiapo apan uwanon ang Visayas region tungod sa hanging habagat. Hinuon kutubra sa Biyernes ang maong mga pagpanguan ilabi na sa hapon o gabii. Arang-arang sa Sabado diri sa Cebu is ma-improve na atong panahon. Then Sunday, next week nakita nato is much improve ang atong panahon sa Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Soban pa nga mga balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. misali gihapon sa mga kasundaluhan dinhi sa Pilipinas. Kinibisan pa man o gadunay pipila ang gitumbok sa isip persons of interest sa gingong assassination plot bato kaniya. Ani dugang report. Nagpabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Taliwa kini sa mga nadawat kataho gikan sa National Bureau of Investigation nga dunay pipila ka mga sakop sa sundao ang gihimong persons of interest sa gingong assassination plot bato kaniya. May kalabutan kini sa nimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Marcos Jr. diin posibleng nalambigit nini ang mga unipormadong militar o iyahang security group. Matod di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kinahanglang matultulan kung kinsa sa mga militar ang gingong nagbudi aron panalipdan ang kaatbang. Kung meron namang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Atul sa impeachment trial ni Duterte ning si Manaha, gibutyag di NBI Director Attorney Melvin Matibag nga dunay pipila ka mga sundao ang gipasangin lang gikuha sa Vice Presidente aron ipatuman ang giingong assassination plot. Bisan pa man og nahibaw-an sa presidente among pagbulgar ni Matibag, dili kini mohimo og loyalty check ngadto sa mga kasundaluhan sa nasod. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
Samtang, nagsugod na ang termino sa bag-ong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete ning simanaha. May saad kini nga panalipdan gyapon ang kaugalingong teritoryo sa Pilipinas o palawman pa ang pagpakigalayon sa ubang nasod og military modernization. Kini aron masiguro nga kanunay ang pagpanalipod alang sa kaayuhan sa Pilipino ug sa nasod nga Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Soban pa mga balita, usa ka sewage treatment facility ang itukod sa Minglanilla District Hospital. Kini aron masiguro ang kalimpyo ingon man pagpatuman sa environmental compliance sa maong tambalanan. Ang kasahiran nito ni RV Veloso. Isip kabahin sa pagpreserbar sa kalikupan, gisubhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug lokal na kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang usa ka sewage treatment facility alang sa hospital niini. Si Cebu Governor Pamela Barecuatro inubanan ni Minglanilla Mayor Leslen Enad ug mga opisyal sa lungsod nangulo kini sa groundbreaking ceremony sa tukuron nga pasilidad alang sa Minglanilla District Hospital. Ang modern sewage treatment system gipunduhan kini og moabot sa 4.8 million pesos nga gilaumang mahuman sulod sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw o 3 ka buwan. Matud ni Barecuatro nga gikinahanglan ang maong pasilidad sanglit gawas sa mga development ug improvements nga himuon sa probinsya, nagkinahanglan sab nga mahimong responsable kini sa mga epekto sa kalikupan. Tinguha karon sa administrasyon nga gawas sa hospital sa Minglanilla, mahimuan sab og modernong sewage facility ang uban pa mga hospitals nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo. Nasayran nga sa Disyembre sa miaging tuig, bisita sa Commission on Audit CONCOA ang Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Cebu Provincial Hospital sa Carcar City, Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao ug ang Minglanilla District Hospital kinitungod sa kalapasan sa healthcare waste ug wastewater disposal sa milabayng administrasyon. Ang sewage nagpasabot nga usa ka hugaw nga tubig nga gikan sa mga kabalayan, mga establishmento, mga hospital, pinaagi sa mga pansayan, shower, lababo ug uban pang paagi. Kung dili kini mahinluan, makahatag kini og dili maayong epekto sa kalikupan, sa mga hayop ug sa mga tawo nga matag adlaw nagamit og tubig. Apan pinaagi sa maong pasilidad nga dunay mga filtering ug disinfecting stages, mahimong ma-recycle o magamit pagbalik ang tubig sa ubang mga paagi. Dili lang kini mainom. Kung dunay susamang pasilidad ang mga hospitals gilauman nga masiguro sab ang hinlo og luwas ka tubig nga magamit niini. RV Veloso, CCTN News. Sa ato mga police report, bata na angol human gidaro sa naghaguro sa kasakyanan sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang driver nga naka-hit and run padayon nga gipangita sa mga otoridad. Ang kasayiran niyato ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage, makita ang duha ka gagmayng batang lalaki nga naglingkod sa simento ibabaw sa usa ka traffic sign daplin sa daan sa Barangay Bangkal. Sa wala madugay, usa ka sakyanan ang kusog nga nagpadagan ug medasmag sa traffic sign diin naglingkod ang mga bata. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang traffic sign ug ang usa sa mga bata ang naigo ug nalabay sa karsada, samtang ang iyang kauban ang daling medagan aron tabangan siya. Ang sakyanan wala mihunong ug misibat hinuon. Matud ni Congressman Jonard Ahongchan nga padayon pang gipangita sa mga otoridad ang driver nga naka-hit and run. Nanawagan siya sa publiko nga motabang kung adunay impormasyon sa pag-ila sa responsable. Sa iyang Facebook post, matud ni Chan nga ang inahan sa bata nangayo og tabang aron mailhan ang driver nga misibat human sa insidente. Matud sa kongresista nga nahitabo ang insidente duol sa usa ka pribadong tambalanan sa Barangay Bangkal ug ang sakyanan misud gyud sa daan bisan one way lang kini ug sa pikas direksyon. Ang bata nga naangol gida sa pediatric ward sa Lapu-Lapu City Hospital nga padayong gimonitor ang kondisyon o gitagaan og gikinahanglang medikasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Og sa atong katapos sa balita karong buntaga, tindahan nga dunay baligya nga counterfeit Korean luncheon meat ug walay permit sa Food and Drug Administration girumbo sa masakop sa PNP Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Nahitabo ang maong operasyon sa meging adlaw sa Barangay Luz, ing Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayiran nito ni Arnold Bustamante.
Korean Grocery Store nga naibutang sa Pope John Paul Avenue, Barangay Luces, sa Sugbo, ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit pinagi sa entrapment operation naman mamaligya kinig unregistered ug dili otorisado sa Food and Drug Administration nga mga luncheon meat. Ang target sa Oplan Mega Shopper sa CIDG Mandawi City Field Unit mao ang Moa Mart Korean Grocery. Diin mabot sa 211 ka mga boxes nga doon sulod nga mga luncheon meat nga doon label nga Korean character. Ang ina nasakmit nga makatira ng tanan sa 700,000 pesos. Napusasa na manager sa mga tindahan nga si Lee Escantilla Libuna, 32 anyos nga residente sa Hibaw-an, Pavia, Iloilo. Sa investigasyon sa CIDG7 nga nakarabat sila og impormasyon nga ang mga tindahan na mariggyag luncheon meat nga walay pagtugot sa Food and Drug Administration nga makabarigya sa Pilipinas. Ang maong gamatang sa pagkaon na kinahanglan kinig permit gikan sa tungdang ahensya o na kini mabarigya sa komunidad sa Pilipinas. Tungod nini gipaubos dayon sa intelligence monitoring sa mga personnel sa CIDG7 ug sa dihang ilang nasuta nga tinuod ang impormasyon gikuha ni hulagway ug giduso sa ilang nga buhatan. Gilusad dayon ang entrapment operation pinagay sa pagpatuo nga mopalit sila sa maong mga pagkaon sa pakigalayon sa City Tactical Operation Center sa Cebu City Police Office ug sa FDA Regional Office 7. Human nga makapalit ang usa sa mga personnel sa CIDG, gipahibawon dayon ang manager nga mihimo sila og entrapment subay sa pagpamaligyan ini sa mga Korean luncheon meat nga walay pagtugo sa gobyerno. Atol sa gimong verification sa FDA Regional Office 7, ang mga luncheon meat na suta nga walay balido nga Certificate of Product Registration kun CPR. Wala usab ni makapakita license to operate kun LTO ug permit gikan sa FDA ug uban pa nga mga dokumento nga legal ang iyang pagpamarigya sa maong mga produkto gikan sa nasod sa Korea. Gayong taod-taod na nga nagnegosyo og mga Korean products ang maong nga tindahan likip na sa mga luncheon meat nga walay permiso sa gobyerno. Kasamtangan nga gikustorya sa CIDG7 ang manager sa mga Korean store nga si Libuna ug giandama nagkasong karapasan Section 11A Republic Act 9711 kun ang Food and Drug Administration Act of 2009. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga kato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News, inyo ka na nga nakita sa Saire 47, matag alas 5 hangtod alas 6 ka na sa gabi. And sa ato pagbalik to, break sa takadali, kay sa ato pagbalik, lahos-lahos na nato ang panagisgot. Una, nag-intro na ta, kaning may tungod sa mga baha sa dakbayan sa Sugbo, nganong ingana na lang gyud kagrabe no. Magayon bata nga new normal kini nga mata nga sa pag-uwan, angin bakata nga mabalaka no, ug nanasabtaan ning mga hugot gikan sa mga tao gumikan sa grabing pagbaha. Og lakbitan sab nato ang ubang mga issue sa nasod sama na lang sa mga pagpangandam alang sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong Lunes. Ingon man, oy, ansa man din si VP Sara no? Mo gasto gyud ay ang Senado uman siya nag-request og pa-catering especially sa defense team ug sa iyang mga staff, social no. Ato ka na nga tagsa-tagsaon sa pagisgot ka na unya sa pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Mubalik kami ha. Please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated,
PCTA from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa ngan sining regular program host kasi Malu Inocando Tabar. Ako si Gian Navarro. Padayon gyapon ta sa atong panag-uban hangtod na sa 9:00 sa buntag. Let me start with this discussion. Kening, kumusta naman mo? Nauwanan na ba mo? Nangabasa mo sa nangagi mga adlaw kagahapon kay medyo direyot ba atong pagbunok sa uwan, mga 6:00 na sa gabi. Gani na pag adto gyud ako paingon sa Parian Fire Station kay nay importanteng tuyo. As I go along the way kana paingon sa Parian, pastila no? Diriyot lang ni bundak ang uwan ni sakay non dayon og kalit ang level sa tubig baha ilabi na sa mga kalsada
siguro kung atong banaon unsa kalawom ang tubig nga unsa ang gitas-on sa tubig, siguro kutob sa ankle sa tiilan. And the worst, sa uban pa maganing mga dapit, kutob tuhod ang gitas-on sa baha. Labi na nga kusog yun ang nimong pagbunok sa uwan. So kagahapon, nakatala ang pag-asa og 43.1 millimeters nga gidaghanon sa uwan. Human sa Gunson nga pagbunok sa uwan. Pero mas kusog-kusog ba itong uwan the other day, no? Sa nangagi nga mga adlaw og tungod na moabot sa 11 ka mga barangay sa Cebu City ang apektado sa kalit nga pagbaha. Ganing flash floods ang tawag kay kalit kid siya nga pagbaha. Asa man dapit diya sa barangay Basak Pardo, Calamba, Capitol Site, Guadalupe, Kinasang-an, Lahog, Mambaling, Tejero, Tinago, Tisa, ingon man pipila ka bahin sa N. Bacalso Avenue ug sa San Siangco Street. Wala rin yung mga natala nga mga grabe gyud nga pagbaha ilabi na sa mga dagkong sapa sa dakbayan sa Sugbo. And as well as other areas in Cebu Province, wala rin mga natala nga mga grabing pagbaha, wala raw say mga landslides. Diba? Manigingon na itong digid ang iyang kakumpiyansahan kini mga pagbundak sa uwan. Especially today, no? Kung makasinati gyapon ta ang mga pagbunok sa uwan, ilabi na sa hapon o gabi, I don't know, happy weekend pa baon niya. Magpadayon gyapon ang mga pagpang-uwan gumikan sa hanging habagat o karon nga mas na-enhance matud pa sa Tropical Depression Quiapo. Although tuwa man gyud sa extreme North Luzon, natala mga kaigalaan ang direksyon sa bagyong Quiapo, pero sa ang inganang gikusgon nga bagyo mani mas makapa-enhance sa hanging habagat hinungdan nga ingana na lang ang naimong pagkatag sa pag-uwan sa dakbayan sa Sugbo. In fact, manatong 43.1 millimeters of rain ang na-produce sa dakbayan sa Sugbo, and amay na noon nga og mga adlaw o ginaut-unta up until next week magpadayon ang generally fair weather. Pero digid ang ngayang kakumpiyansahan matud sa pag-asa ang mga pagbunok sa uwan bisan pa man og mainiton ang panahon kay generally fair man. Gumikan kay posible gyapon ang mga kadali lang nga mga pag-uwan, whether hinay gid siya or kusog-kusog ang iyahang nga pagbunok, gumikan na usab sa hanging habagat ingon man mga isolated thunderstorms. Pastila no, makaingon ba ka ta nga kiniingani nga matanga sa pag-uwan no? Makaingon ba ta nga mao ba kani ang new normal nato? Labi na nga dili ingan sa nang agi nga mga panahon dili unta ingan nakakusog baka generate og grabe nga mga pagbaha, di ba? Well, yan na gyud na basta climate change. Pagkapinan usab sa kaning mga problema sa pagbaha sama na lang sa kaning mga nangapalpak ka mga flood control projects ug uban pa. There are developments nga gihimo. Mga makaingon na lang ta mga kakaigalaan no nga angayon ba natong kahadlukan ang jutayng pagbunok sa kusog nga uwan nowadays, ilabi na nga mas mukusog pagyud ang labi na nga sa kadiyot lang nga pagbunok sa uwan, baha na gyud dayon. And the worst thing pagyud ang kusog nga pag-uwan, pare ninyong nakita ning video footage, naipakapin nga basura. And the worst of all mga kaigalaan ang mga basura, mga kayutaan or mga anapog gikan sa bukid-bukid gabahin sa Cebu City and the neighboring areas, dali ra gyud mo paingon sa ubos gabahin or worst nakalugso man gani sa pikas syudad, di ba? Wala gini nakapait. Karon mga kaigalaan, nakaingon na lang gyud ang mga netizens nga agoy, makahinumdom na lang inunta sa kapalpak sa flood control projects, makahinumdom na lang ang uban pa kung or makiyon ba kita nga flood control ra gyud ang nakaingon nga ingan na ligid ka grabe ang mga pagbaha. How about ang ato mga kabukiran di ay? Sa una, ang mga punuan nga nasa bukid-bukid gabahin makatabang man unta aron sa pagsuyop sa tubig.
Labi na say gayon nga mubundak ang uwan. Kusog-kusog nga bundak sa uwan kay syempre that's the purpose man sab sa mga puno ano nga musuyop gyud mo absorb sa moisture sa kayutaan. Unya kay ang mga bukid-bukid naman ron kay naputos naman usab sa mga building. Naputos na usab sa nagkadaiyang mga proyekto, mga condominiums, mga premium nga mga panimay, mga subdivision. Ambot na lang. Wabaka ni action makagkabala karon ang Monterasas ani ron no? Or for sure. Ato mga kay galaan dili sa dakbayan sa Subo, makahinumdum sus makaingon na lang gyud nga usa ra gyud ilang i-blame nganong masinati man gyud ang pagbaha. Especially there are other areas sa dakbayan sa Sugbo nga bisan pa man og wala wala ni mga pag-uwan pero baha gyapon ang mga subdivision pa ba gihapon nga gitukod sa bukid may ato ang i-blame. Maligi ni nakapait ana basta daghan kay mga contributing factors nganong ing-ani ka grabe ang pagbaha. Makapahinuktok na lang hinuunta kadugayan. Ilabi na kitang mga nagpakabana nga mga Sugboanon makaingon bata nga mo ba ni ang resulta? Mo ba ni ang epekto sa hilabihang kalambuan nga naangkon sa syudad? Sa tinudan na ilang, di man gud masukod sa gidaghanon sa mga buildings, sa mga properties that only the rich people, the ultra-rich people can afford to have that kind of property on the mountainous area in the metropolis. Pero makainan lang kita nga pait kaayo gani ako nainumduman sa karaan nga news article na may mga eksperto nga nakaingon nga medyo napakyas ang local government units sa urban planning. Urban planning meaning ang pagpangandam tanan-tanan from the drainage kanang drainage system nga kaya nga maka-hold or kaya nga makakupot o gagrabe nga mga tubig human sa pagbunok sa uwan despite sa kadaghang mga developments nga angayan nga makita. So inatunta no kining atuang mga local officials not only sa Cebu City Government, not only ni Mayor Nestor Archival ug sa mga hingtungdang mga departamento. Unta lang ang Department of Public Works and Highways nasabtaning sa paborito na sabning sumsuman sa mga waylingaw, DPWH. Natunta no nga karon pa lang or double time na sa ilang mga plano, unsaon pag-correct, unsaon pagtarong sa ato mga drainage systems, sa ato mga river control, sa ato mga flood control systems, ilabi na nga nimutang sa bukid-bukid o mga lagyo nga bahin ning dakbayan sa Sugbo. Sige, among na nato, ubang mga dapit sa Metro Cebu. Kay og simba ko uroy og muatras or muus-us ang direksyon sa hanging habagat basin mausban pa ang tino levels. Malagi na nakapait ana no. Kanang ang uban pa man ganing mga tao wala pa naka move on or nagpabilin gihapon ang trauma human sa grabe nga pagbaha sa bagyong Tino. Wala man gani halos nakabangon ang uban pang mga dapit. Mahadlok na sab sa higayong mubundak na sab ang kusog nga uwan. Unta nga as early as I don't know, as early as now marag dili man or is it too late na ba nga i-correct ang angayan nga mga or i-correct ang mga angayan nga mga tarungonon when it comes to drainage systems dili sa atoa aron sa ingon dili na mausban pa or dili na mas mo grabe pa ang ingana nga matang sa pagbaha. O ginaton sab kitang tanang mga tao nasa syempre kung hisgutan man gani ang solusyon sa mga perennial problems, it would take a lot of a community, it would take the whole village aron masulbad ang mga problema. Not only the government officials, not only ang mga urban planners, mga independent experts, kita usab mga kaygalaan no. Unta lang andam usab tabang usab kita sa pagsulbad sa nagkagrabe nga problema sa pagbaha. Especially kung isgutan gid nato ang basura, malagi na ka problema nga the worst becomes ako na lang maluoy sa mga bata nga nag-enjoy na lang yung taon naglangoy-langoy sa baha
without knowing nga grabe ang, di ba? Literally, nakaligo gid sila sa dagat, sa basura. Or the worst, magka-leptospirosis pag yun. Natunta no nga, kita magpakabanausab sa magpakabanausab sa pagsakto paghipos sa mga basura, and unta lang no, nabuhat gyud nato sa sayo pa lang ang pagpili sa mga sakto nga mga leader nga makahatag o nga makahimo og maayo mas konkreto nga plano ilabi na sa kalambuan sa syudad. Not only sa gidaghanon sa mga buildings, not only sa gidaghanon sa mga properties nga mga dato ray nakapahimus ana, kundi ang mga pagpalambo nga hayan mapahimuslan sa kadaghanan. Ilabi na panahon sa emergency. Unta lang no nga or makaingon na lang gyud ang mga katawhan, especially sa igayong manglabang sa mga kanamang labang sa mga baha or lono, pagkayon kita nga okay pa ba ka tani kaning okay na aton na ba kaning dawaton kining pait nga kamatuoran may tungod aning mga pagbaha. Pero sa gihapon no, di gyapon nato kalimtan ang panawagan nga hustisya ngadto sa mga responsable sa hilabihang pagpangurakot, ilabi na nga nabulgar na gyud sa miaging tuig ang grabing korupsyon sa flood control projects, 'di ba? Nausik na lang gyud in town ang binilyon or kung sumadaon tibok Pilipinas 10 trilyon nga kantidad sa mga flood control projects nga gawa sa napalpak na, wala na nasunod sa drainage master plan. Dako pagyud ang nabulsa. Hantod karon ang panawagan sa madlam people diha nga unta lang dakpon gyud ang big fish. Asa man? Asa naman ron ang gitawag sa ombudsman nga big fish nga nagpaluyo aning inganing kapalpak sa grabing pagbaha? Wala pa, di ba? It's a year na after nang nakaingon si Presidente Marcos Jr. nga mahiya naman kayo. Unta lang no? May tag mo surrender na gyud kung kinsa man gyud nga napaluyo aning grabe nga pagbaha. Well, manigingon nato nga we have no choice. Mangandaman na lang gyud nato. Magandam na lang siguro ta og botas, raincoat and others, unya vitamins pa more siguro, more vitamin C kay magyapon lisod kay nang mo-absent ta kay way sweldo, watay ikahatag nga buhis aron ikapakaon ngadto sa mga sorry kay ingon ako moingon og bad word on air, bawal di ay. Pastilan, mubayad na sa bugbuhis aron ikapakaon ngadto sa mga buwaya diha sa gobyerno. And speaking of buwaya diha sa gobyerno no, pagkapaspas sa panahon no, isipaglabang nato sa next nga topic since nag-transition na ta. So na naman di ay karong Lunes and Hulyo 27. So na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kana mao ang ikalima niya nga State of the Nation address. Para na ako no siguro and as well as the other experts no, mga political analysts mo na gyud ni ang usa sa mga crucial, usa sa mga critical nga State of the Nation address ni Marcos Jr. Ilabi na nga daghan ang mga giagian sa nasod. Una, sa pamulitika. Ikaduha, sa kadaghang mga problema nga giatubang sa nasod karon. May na lang nga gibutyag sa Malacañang nga ang mamahimong sentro sa SONA ni Marcos Jr. karong Lunes alas 4 sa hapon mas mo-focus na lang yun sa unsa man ang mamahimong anunsyo. Gibutyag di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga it would be simple. Ang SONA ni Marcos Jr. karong Lunes, walay mga grandioso nga mga celebrities nga mukanta gani ang magkanta og lupang hinirang choir sa PCSO. Nasabta, makakita nasabta sa mga opisyal sa gobyerno. Sorry kayo sa mga tarong nga mga opisyal nga naningkamot na narbaho, pero mag-abot na sa batasang pambansa ang mga walay batasan nga mga politiko, mga buwaya nga nakasulob og barong Tagalog
og mga mahalon nga mga Filipiniana pastilan. I hope nga simple na lang gid in taon nilang isuloob, no? O di ba kaha kung magsimple man gani, maghinilas na sa. But anyway, himo na lang simple ang mamahimong presentation sa SONA karong Lunes sa hapon. Gani, gibutyag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga mamahimong simple, although wala man tuod siya nakalili sa detalye sa mamahimong speech ni Marcos Jr. kung unsa man ang mga key points sa mga unsa man ang mamahimong key points sa hisgutanan karong Lunes. Pero it seems nga naghatag og teaser si Undersecretary Castro kay matud pa dunay giandam nga earth-shaking announcement si Marcos Jr. Unsa man ka nga matanga sa earth-shaking announcement? Mulabaw baka na sa giingon nga mahiya, 'di ba? Ang usa sa mga 'di ba ang pinaka-highlight sa yang SONA last year kay manatong niingon nga mahiya naman kayo katong about sa pagbulgar sa flood control projects. Unsa man ka ang mamahimong earth-shaking announcement nga iyaha nga ipahibaw? May nanoon nga hapit na mahuman og hapit to sab nga mahuman sa pag-review sa iyaha nga speech. Di nun siya makahisgot kung unsa man ang mamahimong topic, unsa man ka ang mamahimong unod, unsa naman ka ang mga accomplishments nga ikapasigarbo ni Marcos Jr. at ubangan sa mga bisita sulod sa batasang pambansa come Monday afternoon. According to Attorney Castro, sa press con kagapon, and I quote, "Many contractors have been already charged while some may have not been charged yet because there is not yet enough evidence to file a case against them." May kalabot na sa flood control project nga possibly usa sa mga maisgutan. Pero kini na lang ang masulti ni Auntie Claire kanatong tanan kung interesado kita nga maminaw sa SONA karong Lunes. May pay maminaw kita mga nagpakabana nga mga Pilipino sa kung unsa man ka ang mamahimong unod siyang anunsyo o unsa man ka ang mga anunsyo nga makapahugno matud pa sa nasod. So, let's wait kung unsa man kaha. Kung magsona man gani ang presidente, pastilan ang mga maka-Duterte plus mga minority sa Senado, muhimo sab sila og kontrasona karong Martes. Unsa na sab ka na ilahang pasumbingay nga to sa presidente, malagi na nakapait, no? Basta politika galore. Well, ato na nga pag-aatangan kung unsa man kaha. So, tutok lang mo diri sa CCTN Channel 47. Yes, as usual, amo ka na nga ihatod nga na kaninyo ang SONA ni Presidente Marcos Jr. and inikahuman, padayong gapon ta sa atong regular programming ilabi na sa atong newscast. And ang ato mga sakop sa kapulisan, especially locally diri sa Dakbayan sa Sugbo, naka-standby na, naka-ready na sa ipatuman nga hugot ka seguridad kung ugaling dunay may tabo nga mga protesta ilabi na sa adlong Lunes. Expected gid na nagyud na yung mga magprotesta on the major roads of Cebu, among major roads sa Cebu City just to express their dismay, mga kakuwangan ug unsa pa kay gusto nila nga makita sa kasamtangang administrasyon o unsa naman ka ang ilang panawagan. Kana aron pagsiguro nga mamahimong hapsay ang entero Hulyo 27 lukop nasod. Alright, labag na ta sa uban pa nga mga hisgutanan. Sige, ato padayunon pinagi sa nagpadayon nga drama sa impeachment trial. May nanoon nga daghan-daghan na tag mga nadungog this week, ilabi na sa nimong pagbulgar ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. May na lang siya na hinuon ang katapusan nga witness nga ni Saysay alang sa Article 4 grave threats. Aron pagtuki sa nahimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ingon man sa igsoon nga si Davao City Mayor Baste Duterte nganha ka Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og sa iyahang mga kaalyado. Unsa din ni pagkahitabuan nga nakabasa tago sa ka-report nga matud pa ang Office of the Vice President matud pa nihangyo nga to sa Senado nga magpa-catering unta sila as in bongga nga catering alang sa defense panel o sa iya mga staff. Gusto gyud og bonggang catering. And here's the catch.
ang Senado mo'y pagastuhon ni ini. Di ba? So, base sa report sa Inquirer.net, manato ang Office of the Vice President mihangyo sa Senado, especially sa impeachment court nga, unta lang, ang mga kauban ni Duterte o legal counsels, unta lang, ma-provide sila og pagkaon o ilimnon at of their choice. O syempre, ang Senado matud pa may mogasto. Pero kini mitubag ni Senate President Sherwin Gatchalian, quote unquote, we cannot afford it. Syempre, it is a basic issue of budget. The budget can't be granted because we have expenses. We have to prioritize, of course, the budget hearings and the committee hearings. Onya, una na nga gibutyag di Senator Erwin Tulfo nga ang iyang mga kakaubanan, especially sa majority bloc, hugot usab sila nga mibabag sa hangyo ni Duterte. Sa susama usab nga rason nga gibutyag ni Gatchalian. Gani nakaingon na lang gani ang mga pipila ka mga kongresista nga grabe di ay ka-demanding si Vice Presidente Duterte, especially sa iya mga kritiko. Gani nagkanayon ng uban pa mga political experts nga unsa man ning gibuhat, unsa man ning request sa Office of the Vice President, unsa man ning gi-request ni Vice Presidente Duterte, naghinilas nga mogasto og dako-dako aron mo pabor marag ang tawag na ng mga kaygalaan kakapalan ng mukha, 'di ba? Kaning kita kanang unsa man ni pasabay na lang ang Senado pag yun may mubayad, manay katingalahan ilabi na sa mga kongresista o sa mga political experts. It's not my analysis sila na ang nagkaingon og sila ang nakabantay niya na. Gani nagkanayon si Bicol Saro Representative Terry Ridon nga ang Office of the Vice President, quote unquote, essentially opening the Senate to a procurement case. It seems they want their own caterer but with someone else footing the bill. Gani nakita ni Ridon nga grabe gidi ay ka-demanding. 'Di ba? Daliman ka ingana gyud ka grabe ang gastuhanan para sa catering. Gani sa ko naibaw-an or sa to nga naibaw nga ang Senado mogasto og about 25 billion pesos for a regular day of operations, 'di ba? O tanan-tanan naman pagkaon, bayranan sa kuryente and other operational expenses. Well, atong tan-awon sa bakay mamahimong diskarte ani dayonon bagayod sa habig sa Senado ang request sa Office of the Vice President nga tumanon ang request nga magbaton og kaugalingong caterer. Unsa ba kay masulti sa uban pa niyang mga kakaubanan? But let me end with this analysis kanang sa gibuhat ni Duterte human sa gihimo mga pamahayag ug uban pa ug unsa man gani makapangutana na lang gyud ang tanan kung mao ba kani ang mosunod nga presidente sa tuig 2038? Siya ba ka ang pilion sa tanan? Remember, number 1 ba siya sa mga surveys, mga presidential surveys gikan sa nagkadaiyang mga survey firms. So, may nanoono nga ang impeachment trial og sa salida pa naana sa ilahang new time slot. According to presiding officer Senator Cheese Escudero, walay sona sa Lunes kay sona, unya sa Martes kay nay kontra sona ang Senate minority. So magpadayon ka na sa Hulyo 29, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon ang schedule sa impeachment trial. Kana aron hatagan og lugway ang pagbalik sa ilahang regular session come 4 p.m. And magyapon, on the succeeding weeks, magpadayon ang impeachment trial ni Duterte from Mondays to Wednesdays with the same schedule, 10 a.m. to 3 p.m. Aron sa ingon, makapadayon gapon sila sa ilahang naandan nga trabaho, mag-plenary session pa sila sa alas 4 sa hapon. Og tuod kay nagkanit naman ang ato nga oras, atong ipadangat unsay giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Timchua. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Nganong
kinanglan man nga musalig sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo may nindot nga saad kanato, musalig kaniya. Sa Juan 14:1 nagingon, ayaw kamo kagul, salig kamo sa Dios ug salig kusab kanako. Si Jesus mismo ang nagsulti dinhi. Nan, angay ba ka nga kita magduda pa sa maong saad? Sa Hebreo 4:12 nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mao nga ang bisan unsang saad sa Ginoo sa balaang kasulatan, kung imong dawaton ug tuhuan, imo gayong masinati ang katunghanan. Kay kung ikaw magduha-duha, kini dili ikahimuot sa Ginoo. Di na sa Santiago 1:6-7 nagingon, apan pangayua siya, uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kaya ang pagduha-duha sama sa balod, nga manunot bisag asa huyop sa hangin. Ang tao nga ingon ini, dili makabaton nga hatagan sa Ginoo siyang ipangayo. Kay madudahon man siya ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Musa mga igsoon, ihatag ang tanan nimong pagsalig sa Ginoo, kay ang iyang gugma mo'y mutimaan kanimo. Ug kini, usab manalipod kanimo sa tanang kadaot, kay luwas ka diha sa iyang pag-amuma. Mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Ginoo, gusto namong ihatag ang tanan namong pagsalig diha kanimo. Apan sa panahon sa among mga pagsuhay, muluag ang among pagtuo ug duna pagani mga higayon nga kami magduda sa imong mga saad. Hatagi kami sa grasya aron mutubo pagayod ang among pagsalig kanimo, aron madawat namo ang milagro nga among giampo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupus sa ato nga tulumanon. Daghang salamat ni mga musunod. Daghang salamat Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sab sa atong news manager Sir Dennis Tabar at ang mga kaubanan sa TOC silang Kuya Robert, Ati Inday, Matmat, Maybel, Joanne, og sa news department silang Kuya Rodel, Kuya Raymond, og dili sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katamislat Katubay. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanako sulod sa usa ka oras. Sangan sa inyong regular program hosts nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gian Navarro. Magambing ta sa tagsa-tagsa nato ka mga lakaw karong adlaw up until weekend. Stay safe and God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy.